araw po. Okay. Recorded lang po to. Bali, today is I think August. Thursday ngayon, okay. Thursday, August August. 29. August 29, Thursday. Actually, August 29, Thursday, parang 4 na araw na kami dito sa hospital. Pagkatapos ng mga 5 araw sa isang hospital sa Maynila, swerte nakalipat kami. At actually sa all these 10 days, pinakamalakas ko na tuloy. Kaya, dahil malakas ako today, sabi ko, kailangan may record lang. Hindi ko alam kailan ko po sa followers ko. Ayaw ko naman kasi magsinungaling. Anyway, short lang. Pagkatapos ng eleksyon, May 2022, okay naman ako. Wala naman ako gano'n naramdaman. Siyempre, medyo malungkot ka. Pero tuloy-tuloy lang tayo sa tulong, sa vlog, sa mga gawain natin. So, May 2024, okay lang. Tuloy lang. Walang reklamo, walang sinasabi, wala akong sinasagot. Tuloy lang sa trabaho, wala lang. Yun ang mga gusto natin. So, for the year, medyo okay naman ako. May, June, July, hanggang mga December. Tapos, pagdating ng 2020, although ang feel mo lang, lagi lang may mabigat. Parang lang may mabigat sa loob, may mabigat. Parang may madilim, may mabigat. So, pagdating ng mga 2023 na, mga April, okay naman, tuloy-tuloy pa rin tayo sa gawain natin. Meron tayong projects sa Birchtree Advance, yung sa Century Foods. Century Foods, sila yung magawa ng Century 2 na may charity work tayo sa kanya. Every month, 2 beses punta tayo sa mahirap na lugar. At nagtatalk kami ni Doc Lisa, nagbibigay ng libre Birchtree Advance, yung mga nutritional drink pampalakas. Wala po kaming talent dito, libre lang. Gusto ko lang tumulong. Pero wala kasi ako pambayad para makakuha ng crowd, makatulong. Mahal mag-medical mission. So sila nagbibigay. Pero napansin ko na mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag-medical mission. Pag mainit, ayoko na mainit. Hindi ko na kaya sa mainit. Parang may hingal, may pagod, paglulun ko parang ayaw na. Kaya mapapansin nyo yung mga vlogs ko nung mga 2023, parang ang tips ko lagi, palapit sa edad 60. Yung Thomas na nagkakaida, nangihina, nahihilo, nagmamanas, di ba? Yan naman, namamaya, nawawala yung muscle, lumiliit ang mga kamay. In-expect ko, ano lang to, aging. At pagdating ng October 24, 2023, bali wala pang 1 year ago, doon ako nag 60th birthday, senior ako. Wala pa ako gano'n naramdaman, pero nung birthday ko, around 8 months ago, doon ako nakaramdam ng back pain. Matagal na ako may back pain, matagal na ako masakit ang likod, pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Ito mga butas to ng mga biopsy. Biopsy 1, biopsy 2. Unang biopsy sa baba, itong biopsy dito. Dito pinakamasakit. Mga T10, thoracic 10 dito. Thoracic 10. So dyan sa part na yan, may masakit at hindi ako makahiga sa gabi. Pag higa ako sa gabi, sasakit yon. Upo ako, bumili ako ng Lazy Boy. Lazy Boy, makakatulog ako. Ganito, makakatulog ako. Pero nung October 2023, pag finalat mo ako, sasakit siya siguro for
Mga 1 hour, 2 hours, parang nag-spasm siya. Pero pag tinulugan mo, okay lang. Pag tinulugan mo siya, kaya. So that's 8 months ago. 8 months, siguro maybe up to a year ago. Doon ko napansin, pag humiga ako, masakit. Kaya ko na lang humiga sa isang gabi mga 2 hours or 3 hours. Or pag antok na nakakahiga ako. Pero pag higa ako, masakit dito. Pero isip ko, muscle pain lang yan. Matigas yung kama mo. Palitan mo yung mattress mo. So, sakit siya na sakit. Ginagawa ko, pinapamassage. Masahe lang, pampalambot, stretching, ganyan. Wala naman eh. May ultrasound pa ako ng tiyan noon. 1 year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Walang na ano. Diba? Walang nakikita. Pero ang nagtataka ko, yung back pain ko, bakit tumaas? Dati ang back pain ko dito lang sa baba. Nagtaka ako, yung back pain ko biglang tumaas dito. Medyo lumayo. Sabi ko, baka nagbago yung kurba ng likod ko. Baka ito kasi lumubog eh. Ito, bigla siyang lumubog. Ito biglang lumundo. Sabi ko, bakit ganon? So, mga 1 year ago na nga na nandiyan lang bagal ay hindi ko pwede magsalita nito. I-splice na shortcut ko na lang kasi hindi na lang ko nakapagod po. Nakakimo ako nakakimo. Pero ayoko lokohin kaya followers ko. Mahal ko followers ko. Mahal ko kayo. Niwala kayo. So, nasaan na ba ako dito? Then after you had back pains. Okay. So, nung nag-back pain ako 1 year ago, hindi ko lang pinapansin. So, pasakit. Until shortcut na natin no mga August 28 ngayon, di ba? So, baka gawin natin August 18 or 19. Mga August 18, 19, bago ako nagpa-admit sa hospital sa Maynila for the 3 days, sumobra sakit ang likod ko. Tsaka iba pang symptoms ko, yung tiyan ko lumalaki. Sunday yon on a weekend. Ito naman po kayo. Si Doc Lisa, papahinga mo na ako. Okay lang. August 17, 18, 19, you had back pains. So August 21, Wednesday, August 20, Tuesday, yun, laboratories. August 20, then we pa-admit na. Kailan tayo nag-admit? August 20, Tuesday. Sumakit mga August 18. 17, 18, 19, that weekend. Akit mo ako. Handa lang ang hilo ko. Dok, ba't ka masungit? Mga masungit, masakit eh. Huwag niyo naisipan ng masama ang tao. So, sumakit siya bigla. Sobra sakit. Worst pain of my life, 10 out of 10. Iiyak ka. Lahat na ng buong gabi walang tulog. Mula pag upo sa lazy boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Nakaupo.
Dasal ng dasal, humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Saksak, saksak, saksak. Hinto. Saksak, saksak, saksak. Hinto. Di mo alam anong position. 3 days. Kala ko spasm, body spasm. Kasi wala makita sa labas. So, 3 days, sobrang pain. Sabi ni Doc Lisa, no choice. Dali sa hospital. Dating doon, shortcut ko na lang. May mga test. Nakita na yung kalaban. Nakita yung kalaban. Ang kalaban natin ay wala pang pangalan nung una. Bigay ko na yung pangalan. Pero wala pang balik. So, bukol na to, malaking malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanyang kalaki. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapa? Kung ito ang spinal cord sa likod, ito yung harap, tiyan. Ito, spinal cord, Spinal column. spinal column, puso, esophagus, puso, buto, dibdib, harap. Okay, dibdib, harap, puso, esophagus, artery vein, liver, spinal column, gulugod sa likod. Nagtago siya sa gitna ng harap ng gulugod, dikit sa puso. Okay, so dito siya, lumaki hanggang 16 centimeters. Hindi mo makakapa sa likod, sakto siya. Hindi mo makakapa sa harap, dito lang, lumalaki na siya dito. Lahat naman ng lalaking iba manginginom, syempre lumalaki yun. Hindi mo makakapa, ito kapay mo. Can't feel it. Kasi may fat eh. So, paglaki niya dyan, inipit niya esophagus, inipit na niya ngayon yung artery, inipit na niya yung inferior vena cava, maga na yung pako. Ito, less na to nagbawas na to, bawas na to. Pero ito, maga ito lahat, maga. Natanggalan na ako ng mga 4 na litro. Pero paga pa ako. So, ganun nangyari. So anyway, nagtago siya doon, inipit na lahat. Yung mga dugo ko dito sa paa, hindi na maakyat sa puso. So, pasalamat ako. Barado na ito eh. Ayun eh. Barado na siya. Hindi niya nakita. Dahil dyan, ang akyat ng dugo ko sa azygos veins. Alam ko ng doktor. Rally niya azygos veins. Barado inferior, pati superior vena cava ko. Ito ba galit? Hindi masyado today. Nag-jaundice ako nanilaw ako. Magaling na, medyo gumaling kasi today kaya hindi niya na makita. Nakita niyo na lang huling symptoms. Pakita mo itong maugat ko dito, Lisa. Kita ba nila? Maugat ko ito. Ano? Galit na galit. Hanggang likod, pakita mo. Yung mga pasa, hindi siya pasa ugat-ugat. Dali na. Yes. So, dyan na lang dumadaan. Anyway, shortcut. Ang laki-laki na niya. Tsaka ko na lang kwento nangyari. Pero, hindi na kaya sa Pilipinas. Malilate ako sa Pilipinas.
Yung biopsy results ko sa Pilipinas, I have to wait 1 week or more. Kasi maraming holiday.